Isang magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at patuloy tayo ay nakakagawa ng mga ah, pagkakatipon na kagaya nito upang sa ganon tayo ay patuloy na makapagbigay ng ating pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Panginoon. Ang pangkasalukuyan nating sitwasyon na kinalalagyan ay maraming dalang mga pagbabago at marami yung mga hinahanap-hanap ng mga tao na dati nilang ginagawa. Isa dito ay ang normal na pamamaraan ng pag-aaral ng maraming mag-aaral. Yung pagpasok sa mga eskwelahan kung saan nakakasama nila ang kanilang mga kaklase at ang kanilang mga guro. Malamang hindi lang yung mga ginagawa ang namimiss, kundi yung mga nakakasama nila. At bahagi ng namimiss ng iba ay yung kanilang mga kinagigiliwan o paboritong mga tagapagturo o yung tinatawag na favorite teacher. Higit na karamihan sa atin na dumaan sa formal na pag-aaral, kung tatanungin kung merong isa o maaaring higit pa na kinagiliwan o kinasiyahan na tagapagturo o teacher, ay maaaring may matukoy. Iba't ibang maaaring kadahilanan, pero merong katiyakan na ang mga ito na tinatawag na kinagigiliwan o paboritong mga tagapagturo ay nakaambag doon sa kagandahan ng karanasan sa eskwelahan at maaaring nagdulot ng kabutihan sa pag-aaral ng mga mag-aaral. So, if we look back at our school life experiences, most of us who have gone through formal education may be able to point out one or more of our teachers. Yung pinagdaanan nating pag-aaral ay tatlong antas noong dating panahon, yung elementary, high school at saka college, and we may be able to name probably one or more teacher that has made an impact in our lives. Ito ay totoo din sa ibang uri ng pag-aaral, not only in the academic educational institution, maging sa mga kapulungan ng mga mananampalataya ay maaaring merong mga ganito na kinasisiyan ng ilan. Maging sa buhay, yung mga informal na ginagawa na napagkuhanan ng mga kaalaman o mga patnubay, ay maaaring may masabi ang ilan na kanilang tinuturing na paborito nila na pinagkukuhanan nito. Salamat sa Diyos sa mga ito. Pero hindi lahat ay merong ganitong karanasan o merong matutukoy na isang tao o higit pa sa isa na nakapagbigay ng malaking impluensya o tinatawag na impact sa kanilang buhay nang dahil sa ginawang pagtuturo. Gayon pa man tayong mga mananampalataya ay maaaring makaranas nito. If we could not think of someone in the past during our experience in school that we consider as a person of influence or a favorite among our teachers, we as Christians can experience having one and be enriched in our present experience sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang may tuturing natin na mabuti, mahusay at dakilang guro. Kaya nga ito ang ating pag-uusapan sa oras na ito, na binigyan ko ng pamagat na ang pinakadakila at pinakamagaling na guro sa lahat. The greatest teacher ever, the best teacher ever. Siguro ay meron na kayong ideya kung sinong tinutukoy ko. Pero suriin natin mabuti kung bakit. Kasi napakadali na sabihin na ang isang tagapagturo o ang isang guro ay kinagigiliwan o paborito. Pero kung minsan kapag tinanong, ang isang tao ay hindi makapagbigay ng napakalinaw na
um, pagpapaliwanag o pagbibigay ng kadahilanan. Dito ay hahanguin natin sa kasulatan ang mga kadahilanan kung bakit itinuturing natin na siya ang pinakadakila at pinakamagaling na guro sa lahat. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang nakatala dito sa bahagi ng Matthew. Uumpisan ko sa chapter 5, yung unang 2 talata. Ito ang pasimula ng isang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. At dito ay makikita natin ang malawak na pagtalakay ng Panginoong Hesus patungkol sa iba't ibang mga sangkap ng buhay ng isang mananampalataya. Ito ay tinatawag na Sermon on the Mount. At nilalaman nito ang patungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa buhay ng isang taong nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Itong sinasabi dito sa Matthew chapter 5 verses 1 and 2. Babasahin ko ito sa kanyang pagkakasalin sa English, sa New International Version. Now when he saw the crowds, napakaraming mga tao na noon ang may interest na sumusunod-sunod sa Panginoong Hesukristo. He went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Etong sinabi. Ang pagtalakay na ito ay makikita sa tatlong magkakasunod na kabanata. Matthew chapter 5, chapter 6 at chapter 7. At titingnan natin ngayon kung paano matatapos itong pagsasalaysay na ito sa kasulatan. Ngayon pupunta ako dito sa chapter 7 doon sa dalawang pinakahuling talata nung kabanata. Sa Matthew chapter 7 verses 28 up to 29 ay ibinigay ang reaksyon ng mga taong nakinig sa mga turo ng Panginoong Hesus dito sa tinatawag na Sermon on the Mount. At itong sinasabi, Matthew chapter 7 verses 28 at 29, when Jesus had finished saying these things, the crowds, ito pa rin yung kanina na binanggit sa chapter 5 verse 1, the crowds were amazed at his teachings, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Ito'y napaka-importante, napaka-liit na bahagi nitong pagkakatala, pero itong magiging batayan ng ating pagtalakay kung bakit ang Panginoong Hesus ang siyang pinakadakila at pinakamagaling na guro sa lahat. At dito'y makikita natin ang isang kapansin-pansin na paglalarawan sa kanya. Yung paglalarawan sa mga tao, sila'y namangha ng husto. Matinding pagkamangha. They were amazed, ang sabi dito. Bakit? Dahil sa kanyang pagtuturo ay nakitaan siya ng isang napakakaibang bagay. Ang sabi, because he taught as one who had authority. Ang kanyang pagtuturo ay may taglay na kapangyarihan. At ang ginawa pa dito, upang maintindihan natin ng mabuti, ay gumawa ng isang paghahambing. Sabi dito, and not as their teachers of the law. Sa makatuwid, maraming mga tinuturing na guro noong kapanahonan yon o tagapagturo ng mga kautusan at ng mga panuntunan ng pamumuhay ng mga Hudyo na siyang kababayan ng Panginoong Hesukristo. Pero nung ihambing ang Panginoong Hesukristo, ang sabi, ang kanyang pagtuturo ay may taglay na kapangyarihan, hindi kagaya nung mga ibang mga tagapagturo nila. Ang ibang pagkakasalin, ito'y tinawag na mga eskriba o teachers of the law. Bakit sinabi ng mga nakapakinig sa Panginoong Hesukristo ang mga bagay na ito? Ano kadahilanan kung bakit ganito ang kanilang paglalarawan? So what could this mean? They made a comparison with those whom they know are teachers as well. But they said, this one, Jesus Christ, is much different from them. He taught us one with authority and not like the teachers of the law. Ilang mga bagay ang ating
titingnan dito sa iba't ibang bahagi ng tala ng mga tinatawag na ebanghelyo o itong gospel accounts. Matthew, Mark, Luke, and John, dahil dito makikita ang mga pagtatala sa mga importanteng kaganapan sa buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa. At makakakita tayo ng ilang mga paglalarawan dito na siyang kadahilanan kung bakit nakita ng mga tao at inilarawan na ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo ay kakaiba, kamangha-mangha, dahil ang kanyang pagtuturo ay merong kapangyarihan. Ano ang mga kadahilanan dito? Kailangan ay tumingin tayo ng ilang mga bahagi ng kasulatan. We will look at several passages in the scriptures. We cannot see them in one place, but they are scattered throughout all the gospel accounts. Tingnan natin dito ang ilang mga bagay. Una, sa pagpapasimula pa lamang ng pampublikong paglilingkod ng Panginoong Hesus, pagkatapos siyang mabautismuhan ni Juan Bautista doon sa Ilog Jordan, pagkatapos siyang tinukso ng Diablo at siya'y nanagumpay, ito ang paglalarawan sa kanyang ginawa. Sa Matthew chapter 4 verse 23, ang sabi dito, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Inilarawan ng tatlong sangkap ng mga ginawa ng Panginoong Hesukristo na makikita natin sa kabuuan ng kanyang naging buhay dito sa mundo. Ito'y makikita din kapag tayo lumipat dito sa Matthew chapter 9 sa verse 35. Sa ibang dako naman, ito ang sinasabi, Jesus, Matthew 9:35, went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Anong kadahilanan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay inilarawan na kamangha-mangha at ang kanyang pagtuturo ay may taglay na kapangyarihan? The first one is because He taught continuously and consistently. Teaching was a part of His life. Teaching was a part of who He is. Ang pagtuturo ay sangkap ng kanyang pagkatao dito sa mundong ito. Ito ay bahagi ng kanyang buhay. Ito'y ginawa niya ng tuloy-tuloy. Ginawa niya ng palagian. At makikita ito sa maraming bahagi ng kasulatan. Dito sa Matthew chapter 11, ang sabi dito sa verse 1, after Jesus had finished instructing His 12 disciples, He went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. Ito'y kanya nang gawa. Nagtuturo siya sa kanyang mga alagad, nagtuturo sa maraming mga tao. Kung minsan nagtuturo siya ng isahan, kung minsan nagtuturo siya ng maliit na grupo, madalas ang kanyang mga tinawag na 12 alagad. At kung minsan ay nagtuturo sa napakaraming bilang ng mga tao na nagkakatipon ng sabay-sabay. Dito sa Matthew chapter 13, ganun din ang sinasabi sa verse 53 at verse 54. When Jesus had finished these parables, siya'y nagturo sa iba't ibang pamamaraan. Dito ay sinabi, nagturo siya ng maraming mga bagay gamit ang mga talinhaga. He moved on from there. Verse 54, coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Ito na naman ang paglalarawan. Sabi, sila'y nangamangha. Where did this man get his wisdom and these miraculous powers? Saan niya galing ang karunungan ito at ang kapangyarihang ito? Nagturo siya patungkol sa iba't ibang mga paksa, patungkol sa pagiging alagad niya, patungkol sa paglilingkod. Gumamit siya ng mga talinhaga na nagtuturo patungkol sa paghahari ng Diyos. Nagturo siya sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan ng mga alagad niya at ng mga taong
may gustong matutuhan. Sa chapter 19, sa verse 1, ang sabi dito, when Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of Jordan. Yung sinabi niyang had finished saying these things, ang ibig sabihin, pagkatapos niyang nangaral. At ang sabi sa verse 2, large crowds followed him, and he healed them. Nagsisunuran sa kanya ang maraming mga tao. So, ito'y mga halimbawa ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sangkap ng kanyang naging buhay dito sa mundo ang pagtuturo. Kaya nga, siya ang masasabi nating pinakadakilang guro at tagapagturo na nabuhay dito sa mundo. Because he taught continuously and consistently. Teaching was a part of his life, of who he is. Teaching was a way of life for the Lord Jesus Christ. This is why he is called teacher o rabbi. Sa maraming pagkakataon, sa pagpapasimula pa lamang ng pampublikong ministeryo ng Panginoong Hesus, nakita na ng iba't ibang mga tao yung katangian sa kanya bilang isang tagapagturo na siya'y ginawaran nila ng pagtawag na formal bilang isang tagapagturo. Sa kabila nung mga panahong yon, ang tinuturing nilang mga tagapagturo ay yung mga dumaan sa formal na pag-aaral. Yung sinanay ng isang kinikilala at itinuturing na magaling na tagapagturo. Pero dito'y makikita natin, kahit walang ganong nakatala na karanasan ng Panginoong Hesus, sa pagpapasimula pa lamang ng kanyang paglilingkod pampubliko, ay nakita na ng maraming mga tao yung katangiang ito sa kanya. Ang sinasabi dito sa John chapter 1, nung nagpapasimula pa lang ang Panginoong Jesucristo at nagkaroon ng interes ang mga tagasunod ni Juan Bautista at lumipat sa pagsunod sa kanya, ito yung sinasabi sa verse 37 hanggang verse 39. John chapter 1, verse 37 hanggang verse 39. Uumpisan ko sa verse 35 kasi ang punto dito, ang tinutukoy dito ay mga tagasunod ni John the Baptist. Pero tingnan nyo ang nangyari sa verse 35. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." Hindi man ipinaliwanag dito, walang pagdududa nang unang makita ng mga tao ang Panginoong Hesus. Malamang nagpasimula na rin siyang nagtuturo sa iilang mga tao. Naakit ang kanilang atensyon at sinundan siya. At nung siya ay kausapin, siya'y tinawag nilang rabbi, nang ibig sabihin ay guro. Magmula noon ay dumami ng dumami ang kanyang mga tagasunod. Maging sa ilang pagkakataon, dito sa John chapter 3, nung siya'y kinatagpo na sikreto ng isang tagapagturo din ng mga Hudyo, ito yung nangyari sa John chapter 3 magmula sa verse 1 hanggang sa verse 2. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him." Maging itong taong ito na kinikilala at iginagalang, may mataas na posisyon sa lipunan ng mga Hudyo, kinatagpo ang Panginoong Jesucristo. At nung kanyang kausapin, tinawag niya itong rabbi. At kanyang pinagtibay na naniniwala siya na ang Panginoong Hesus ay isang tagapagturong galing mismo sa Diyos. At maging hanggang sa pagtatapos ng buhay ng Panginoong Hesukristo, nung ipagkaloob niya ang kanyang
buhay sa pagkapako sa krus at nabuhay na maguli, nung siya'y magpakita muli at hindi kaagad na nakilala ng isa sa kanyang mga tagasunod, si Maria na tinawag na Magdalena, ang unang tawag sa kanya, kung pansinin niyo dito sa John chapter 20, dito sa verse 16, ay ganito. Okay. Dahil nawawala ang katawan ng Panginoong Hesus doon sa libingan at ang mga kababaihan na pumunta doon ay nalulungkot at hinahanap at inaakala nila inalis at may pinagdalhan na ibang lugar sa katawan ng Panginoon, nakikiusap na ito'y ibalik sa kanila. Ang isa sa kanila ay naiwan at doon siya tumatangis. Dito sa John chapter 20 sa verse 15, biglang nagpakita ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, "Woman," he said, "why are you crying? Who is it that you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." Nung marinig nitong babaeng ito ang tinig ng Panginoong Hesus na ginamit ang kanyang pangalan, ito ang naging reaksyon. Jesus turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Hanggang sa puntong yon, isa sa pinaka-intimate na tawag sa Panginoong Hesus nang naging napakalapit sa kanya ay bilang guro. Rabbi, teacher, Rabboni. So, bakit? Dahil nga nakita sa kanya ang kakaibang katangian bilang isang tagapagturo. As what was observed by those who heard the Sermon on the Mount, they were amazed. They said he was different from their teachers because he was one who taught with authority. Why? Because he taught continuously and consistently. Teaching was a part of his life. Ang pagtuturo ay sangkap ng kanyang buhay. It was a way of life for him. Kaugnay nito, ano pa ang maaaring masabi natin na kadahilanan kung bakit ganun na lang ang pagkamangha nila at ang kanilang paglalarawan? Ang ating clue dito ay yung pagsasabi nilang hindi siya kamukha ng mga kilala na nila ng mga tagapagturo. Maaring yung mga kakilala nilang tagapagturo ay pumipili lang ng mga panahon, pumipili lang ng mga tao na kanilang tuturuan. Pero ang Panginoong Hesus, makikita natin, isang tao man, iilang tao, napakaraming mga tao, ay tinuturuan niya. Tinuturuan niya maging yung mga hindi naman kinatutuan na mga sangkap ng lipunan. Hindi kamukha ng mga tagapagturo na pumipili lamang ng kanilang tuturuan. Pero isang bagay pa na napaka-importante dito ay makukuha natin doon sa kaparaanan kung paanong binibigyan ng diin ng Panginoong Hesus ang mga turo niya. Bibigyan ko yan ng mga halimbawa. This is a sampling of some of the responses of the Lord Jesus Christ to questions and on occasions that He wants to teach people. You will find this a part of what He always say. Ito yung makikita natin. Dito sa chapter 5, verse 18, bahagi ng Sermon on the Mount. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dito sa verse 17 ay akin munang babasahin yung pinagmulan ng kanyang sasagutin. Sabi niya, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Ito yung sabi niya sa verse 18. "I tell you the truth," sabi niya, "until heaven and earth disappear, not the smallest letter nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Kung papansinin ninyo,
yung kanyang pagbibigay di, sabi niya, I tell you the truth. Tingnan natin ang iba pang halimbawa. Nung kausapin siya nung si Nicodemo, doon sa tinukoy ko kanina na bahagi ng John chapter 3, kukuha tayo ng bahagi nung kanyang sinabi kay Nicodemo. Hindi pa man nakapagtanong si Nicodemo, makikita natin ito, kabisado ng marami, ang John chapter 3 verse 3, nung sabihin ng Nicodemo na kayo po ay guro na galing sa Diyos dahil walang makagagawa ng inyong mga ginagawa kung hindi galing sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Dito, minsan pa sa pagpapaliwanag ng Panginoong Hesukristo doon sa tanong ni Nicodemo, upang malinawan niya yung sinabi ng Panginoong Hesus, doon sa verse 11, ang sabi ng Panginoong Hesus, I tell you the truth. We speak of what we know and we testify of what we have seen. But still, you people do not accept our testimony. Ano yung common dito na makikita natin na sinasabi ng Panginoong Hesus na pagbibigay diin sa mga pagtuturo niya? Yung kanyang pagsasabing, I tell you the truth. Tingnan pa natin itong John chapter 6 sa verse 47. Dito, sa pagtalakay ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, dito sa chapter 6 verse 47, ang sabi niya sa mga nakikinig sa kanya, I would like to first point verse 25. Dahil maraming mga taong nagsisisunuran sa kanya. Sabi dito sa chapter 6 verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Ginamit nilang pantukoy sa kanya ay ang taguri na Rabbi. Sabi ng Panginoong Hesus, tingnan niyo ito. Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate loaves and you had your fill. Maging dito sa verse 47, ang sabi niya, I tell you the truth. He who believes in me has everlasting life. Hindi lang sa Matthew, hindi lang sa John. Dito sa pagkakatala, sa ilang mga bahagi pa kung saan gumawa ng pagtuturo ang Panginoong Hesukristo. Dito sa Mark chapter 12, dito sa verse 43, ang sabi niya sa kanyang pagtalakay sa isang katanungan, siya ay tinanong at siya ay nagbigay ng kasagutan. Pero dito sa verse 43, sabi dito, calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth. This poor widow has put more into the treasury than all the others. So you will notice here a recurrence of a particular phrase that Jesus Christ always adds whenever he teaches something, whether it is in the form of informing them or it is in the form of a rebuke or a correction. Palagi niyang sinasabi, I tell you the truth. Bakit? Dito ang isang katangian na makikita natin kung bakit ang Panginoong Hesukristo ang siyang pinakadakila na guro o tagapagturo na dumating dito sa lupa. Not only because he taught continuously and consistently, showing that teaching is a part of his life, that teaching is a way of life for him. Pero itong pangalawa na importante, because he taught the truth. Siya ay nagturo ng pawang katotohanan. He knows what he was talking about. Alam niya kung ano yung sinasabi niya. At pinagtibay niya, sinabi niya sa kanila na ang lahat ng kanyang sinasabi ay pawang katotohanan. After all, sinabi din niya sa kanyang mga alagad doon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay.
one of his closest disciples, si Peter, nung siya ay nabubuhay sa 12 niyang alagad, 3 ang tinawag na pinakamalapit sa kanya. Ito yung tinatawag ng marami na his inner circle. Si Peter, si James, at saka si John. Nung wala na ang Panginoong Jesucristo at nagsulat itong si Peter, ganito yung kanyang sinabi na patotoo, patungkol sa Panginoong Jesucristo. Sa 1 Peter, yung unang sulat ni Pedro, dito sa chapter 2, verse 22, ito ang sinabi niya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Dahil pinagtitibay niya yung pananampalataya ng mga mananampalataya dito na maaaring dumaan man sila sa pagsubok. Sabi niya dito sa verse 21, "To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps." Ang ibig sabihin, yung buong buhay niya, maging yung pagdaan sa pagsubok at mga pasakit, ay nag-iwan siya ng halimbawa. Sa verse 22, sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, He committed no sin, at idinagdag niya, and no deceit was found in His mouth. Wala siyang ginawa na kahit anong pagkakasala, at walang natagpuan na panlilin lang sa kanyang mga pagsasalita. So, ang ibig sabihin, pinagtitibay dito, sinabi ni Pedro, na sa tanang buhay ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kanyang sinabi, lalo na sa kanyang pagtuturo, ay pawang katotohanan. This is what makes him the greatest teacher ever. He taught continuously and consistently because teaching was a way of life for him. And he taught the truth. He knew what he was talking about. If you want to know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, you should listen to him. He is the greatest teacher ever. This is why he is a teacher with authority. Kaya sabi, kakaiba siya. Taglay ng kanyang pagtuturo ang kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan. That is why even before he departed from this world, pagkatapos niyang ialay ang kanyang buhay, siya'y nabuhay na maguli, at nung siya ay magpaalam sa kanyang mga alagad, isa sa mga pinakahuling tagubilin niya sa kanila ay yung makikita doon sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, na alam ng marami na tinatawag na Great Commission o ang dakilang tagubilin o pag-uutos sa kanyang mga alagad. Ang sabi dito, I would read from verse 16, "Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.'" Because he was the greatest teacher ever, he has taught his disciples. Now, he is with all authority, commissioning them, and even authorizing them to teach others what he had taught them. This is what makes him the greatest teacher ever. He taught the truth. Siya ay nagturo ng pawang katotohanan. At ano pa ang makikita natin? Yung paglalarawan kanina, nung natapos siya sa pagtuturo ng Sermon on the Mount sa Matthew chapter 7, sa verse 28 at saka 29, this is very interesting. Uulitin ko.
Sabi niya, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law. Hindi kamukha ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. And this will help us understand why he is the greatest teacher ever. Gumawa ng paghahambing kasi yung mga nakarinig. Ang sabi nila, hindi siya kamukha nung kanilang kilalang mga tagapagturo na. Bakit? Kailangan nating tingnan. Meron bang paglalarawan dito sa mga tagapagturong ito? At ang kagandahan, may makikita tayo. Ang totoo, merong isang buong kabanata na ang Panginoong Hesus mismo ang nagpahayag. Kanyang ibinunyag kung ano ang katangian ng mga taong ito na umaangkin na sila'y tagapagturo ng mga Hudyo. Makikita yan doon sa Matthew chapter 23. Ito ang pambungad niya. When Jesus said to the crowds and to his disciples, then Jesus said to the crowds and his disciples, ito sabi niya, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. Ang sinasabi nila, ina-assume nila yung kapangyarihan na ibinigay kay Moises. Dahil si Moises ang itinuturing na unang tagapagturo ng kautusan sa mga ninuno nila. Verse 3. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Ito yung unang paglalarawan niya. At sa kabuuan ng kabanatang ito ay napakaraming pagtuligsa ng Panginoong Hesus sa mga taong ito. At ano ang palaging sinasabi niya na pagtuligsa sa kanila? Babasahin ko dito sa verse 13. Sabi niya, woe to you, sa aba ninyo, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Sabi niya, kayo'y mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari, sabi niya. Sa verse 15, sabi niya, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Every time he says this phrase, he explains why. Sa verse 16, sabi niya, woe to you, blind guides. Kayo pa naman ng nagga-guide, gumagabay, bulag naman kayo. Sa verse 23, sabi niya, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Verse 25, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Verse 27, the same thing. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Verse 29, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Bakit kaya napakaraming beses na paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesus at binigyan niya ng paglalarawan? Because this is one of the most important truth that He wants to teach, especially those who assume the role of teachers. Ang kaibahan ng Panginoong Hesukristo sa mga naging tagapagturo, karamihan ng mga kinikilalang tagapagturo nung panahong siya'y nabuhay, kung bakit siya'y maituturing o kung bakit siya ang pinakadakilang guro sa lahat, is because he taught with integrity, not hypocrisy. Nagturo siya ng may integridad, hindi pagkukunwari o pagpapaibabaw. Kaya nga, kanyang ibinunyag itong katangian ng mga taong ito. He lived by what he taught. Kung ano ang kanyang itinuro, yun ang kanyang ipinamuhay. Yun ang kanyang pinulaan sa mga tinawag niyang pariseo at tagapagturo ng kautusan.
Iginigiit nila kung ano ang dapat gawin ng mga tao. Ngunit sila naman ay hindi namumuhay dito sa kanilang mga iginigiit na gawin ng kanilang kapwa-tao. He lived by what he taught. He gave life to his teaching. Yung kanyang pagtuturo ay nagkaroon ng buhay by practicing them. Not like the scribes, not like the teachers of the law and Pharisees. He described them as hypocrites. Yung salitang ginamit dito sa English ay salin galing sa isang salitang Grego na natutuwang ko doon sa itinuro ng mga nag-aaral ng original na wika na Grego. Ang pinanggalingan nito ay salitang hypocrisy. Kaya nga katono niya, hypocrite sa English. Ano yung hypocrisy? Ang hypocrisy ay yung mga artista sa panahong yun. Yung nasa mga entablado na nagbibigay ng kaaliwan sa mga nanonood. Meron ng artista noon. Jesus taught not only by declaration, but by demonstration. Nagturo siya hindi lang sa pagsasalita, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa gawa. There is no one greater than him when we talk of teachers. The greatest teacher ever. He taught with consistency continuously. He taught the truth. And he taught with integrity and not hypocrisy. This is why we are called not only to listen to him, but to learn from him. And to live like him. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawagan hindi lang upang makinig sa kanya, kundi matuto sa kanya at mamuhay na kagaya niya. After all, ang panukala ng Panginoon para sa atin bilang mga mananampalataya ay mahubog tayo ng mahubog sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung modelo. Siya yung huwaran o halimbawa. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, Paul said this with much boldness sa kanyang sulat. 1 Corinthians chapter 11, verse 1, ang sabi ni Paul, follow my example as I follow the example of Christ. Gayahin ninyo ako kung paano kong ginagaya si Kristo. What made him the greatest teacher ever? Another dito na makikita natin, sa tuwing magpapahayag ang Panginoong Jesucristo, ay kanyang binibigyan ng napakalinaw na pagpapaliwanag. He taught with clarity, explaining with care and accuracy what he wants to convey. Kaya nga, napaka-importante na kapag tayo tumutunghay ng kasulatan kung saan nasusumpangan natin yung mga turo ng Panginoong Jesucristo, kailangan ito ay ating suriin ng masinsinan. Dahil dito ay makikita natin ang maingat na pagpapaliwanag ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang nasa niya ay hindi maligaw ang tao, kundi magabayan sa katotohanan. He took the effort to explain the truth. Halimbawa, nung siya ay mapako sa krus, nabuhay na maguli, marami yung mga nasiraan ng loob sa mga naging taga-sunod niya. Dahil ang akala nila, sa buong akala nila, ay magiging isang makapangyarihang mandirigma ang Panginoong Hesus na mag-aalsa at pangungunahan ang mga tao sa pagtataboy sa mga dayuhan ng mga Romano. Pero hindi nangyari yon. Ang ibig sabihin ay merong hindi malinaw o maliwanag sa kanilang unawa sa kabila ng mahabang panahon ng pagtuturo ng Panginoong Hesus. Pero ang Panginoong Hesus hindi siya nagsawa na magturo at bigyan ng pagpapaliwanag. Dito sa Luke chapter 24, yung
sinabayan niya yung dalawang magkaibigan na pauwi sa dako ng Emmaus. Ito yung sabi sa isang bahagi, nung sila ay lugmok na lugmok sa kalungkutan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, doon sa chapter 24 of Luke, magmula sa verse 25, kanilang ipinaliwanag kung bakit. They were disappointed. Ang sabi nila, si Jesus na taga Nazaret, inaakala pa rin naman namin na siyang propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa. Sa harapan ng Diyos at ng mga tao, ang siyang magliligtas sa amin. Pero siya ipinako sa krus. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa verse 25, He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter His glory?" Ang sabi sa verse 27, "And beginning with Moses and all the prophets." Ang ibig sabihin, yung buong kasulatan ng Lumang Tipan, yung sinulat ni Moises, sinulat ng mga propeta. He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. Binigyan niya ng pagpapaliwanag ang patungkol sa sinasabi ng kasulatan upang malinawan sila patungkol sa mga bagay na nangyari, kung sino siya, at kung bakit kinailangan na mangyari ang lahat ng ito. He is the greatest teacher ever because He taught with clarity, explaining with care and accuracy what He wants to convey. At nung ibalita ng mga ito sa mga alagad, yung kanilang naranasan, ang sabi nila dito sa verse 32, sila'y nagkausap, sabi, they ask each other, "Were not our hearts burning within us, while He talked with us on the road and opened the scriptures to us?" Nung kanyang buksan o ipaliwanag sa atin ang kasulatan. At nung siya ay magpakita sa kanyang mga alagad, ganon din naman ang kanyang ginawa doon sa verse 45. Later on, he showed Himself to the disciples. Ang sabi sa verse 44, He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Then He opened their minds so that they could understand the scriptures. Pinaliwanag niya sa kanilang mabuti at binuksan niya ang kanilang mga kaisipan. Binigyan niya ng kalinawan at kaliwanagan sa kanila sa pamamagitan ng kanyang pagpapaliwanag upang maintindihan nila ang kasulatan. Jesus Christ is the greatest teacher ever. Walang kapares. Maraming may tuturing na mabubuti at kahangahangang guro. Pero sa kabuuan, iisang natatangi na pinakadakila. Namangha ang mga nakarinig sa kanya, yung tunay na nakinig. At nasabi nilang kakaiba siya. Nagturo siya ng may kapangyarihan. Hindi kagaya ng mga alam nilang iba pang tagapagturo. Bakit? Because He taught with consistency continuously. It was a way of life for Him. Because He taught the truth. He knew what He was talking about. Because He taught with integrity, not hypocrisy. He lived by what He taught. He taught with clarity, explaining with much care and accuracy what He wanted to convey. Whatever His purposes are, He communicated them clearly. Kaya nga, kung makikinig ng mabuti sa mga turo ng Panginoong Hesus, ang tao'y magagabayan sa landas ng kaliwanagan. At siya ay mahahango sa kadiliman. Liban pa doon, karagdagan, ay may kalahok yung kanyang pagtuturo, nakakaiba din.
Sa ilang pagkakataon, merong nagtanong sa kanya upang siya'y subukan. Meron silang hindi magandang layunin. Merong nagtanong sa kanya na may kahandaan na matuto. Merong nagtanong na hindi handa na matuto. Umaasa na maaring ang Panginoong Hesus ay magsasabi ng mga bagay na aayon sa kanilang inaasam o inaasahan. Pero sa kabila nun, merong sangkap o kalahok yung kanyang pagtuturo. Nakakaiba. Halimbawa, dito sa Mark chapter 10, verse 17 hanggang 21, minsan ay merong tumatakbo na humahabol sa kanya ng kasama niyang kanyang mga alagad. Makikita ito sa Mark chapter 10 verse 17 hanggang 21. Ang sabi dito, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi siya mabuti. Pero kino-confirm niya. Gusto niya na maunawaan nitong taong ito. Nung tawagin niya ang Panginoong Hesus bilang guro at mabuting guro, ay binibigay niya sa Panginoong Hesus yung katangiang para sa Diyos. At anong sabi ng Panginoong Hesus sa verse 19? You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor your father and mother. Ang sabi niya, verse 20, Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Sa pagbuong pag-aakala ng taong ito, lahat na ng mga hinihingi ng kautusan ay nagagawa niya. Ito isang uri ng pagtuturo para maimulat niya itong taong ito kung ano ang kulang. Sa kabila ng pag-aakala niya na nagagawa niya ang lahat ng ito. Verse 22. Verse 21. Ang sabi dito, Jesus looked at him and loved him. Now, this is very interesting. You will not find this often mentioned in other parts where his encounter with other people are recorded. But you will see it clearly here. Jesus looked at him and loved him. Tiningnan ng Panginoong Hesus at kanyang ipinadama yung kanyang pag-ibig. One thing you lack, he said. Go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Ang sabi doon sa verse 22, at this the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Na hindi niya kayang igipap. Sa kabila noon, ang sabi dito, sa pagtuturo ng Panginoong Hesus, taglay palagi yung kanyang pagmamahal. He teaches the truth even though sometimes it may hurt. But he teaches it always with compassion and love. This is what makes him different. The greatest teacher ever. He taught with compassion and love, not arrogance. Sa kanyang pagtuturo, kahit sino pa man, taglay niya ang malaking pagmamalasakit at pag-ibig. Hindi ang anumang kapalaluan. This is why the people saw in him a great difference from the other teachers they knew. They were amazed. And they said, sabi nila, dito, uulitin ko, sa chapter 7, verse 28 and 29, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law.
nawa kung meron tayong kailangang hangaan at pakinggan. Sa gayon, tayo'y matuto magkaroon ng impluensya ang ating mga buhay sa ikabubuti natin. Yan ay ang Panginoong Jesucristo. The greatest teacher ever. He taught consistently, continuously. It was a way of life for him. He taught the truth. He knew what he was talking about. He taught with integrity. He lived according to what he taught, not with hypocrisy. He taught with clarity. He took great efforts to explain the truth. He repeated and reiterated what they needed to learn, explaining with care and accuracy what he wants to convey. And he taught with much compassion and love. If he is the greatest teacher, if he is the master teacher, the question is on us. Have we been listening to him? Tayo ba naman ay nakikinig sa kanya? Have we taken the time to deliberately listen to him and to what he teaches? Ilan sa atin ang gumagawa ng sadyang paglalaan ng panahon upang tingnan ang kanyang mga turo, upang malaman natin ang kanyang tinuturo? Have we been learning from him? Tayo ba ay natututo? Ibig sabihin, do we take his word as truth? Though sometimes his words may seem inconvenient for us. Do we really try to understand? Or are we what Paul described? Alam nyo, yan ay tanong na kailangan nating itanong. Tayo ba ay natututo? Yung una, tayo ba'y nakikinig? Kung tayo nakikinig, tayo ba'y natututo? Ibig sabihin, tinatanggap ba natin na yung kanyang kapahayagan ay totoo? Sa kabila ng maaring hindi matamis sa ating panlasa, sometimes truth hurts. Sometimes truth is inconvenient. Or are we like what Paul described in his last letter to Timothy? I would like to read to you yung sinabi ni Apostle Paul patungkol sa mga tao sa kapanahunan natin. 2 Timothy chapter 4, dito sa verse 3 at saka sa verse 4. Ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy na kanyang pinagtatagubilinan na magpatuloy ng paglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo din naman. Ang sabi niya dito, uumpisan ko dito sa verse 1, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing in his kingdom, I give you this charge: preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Why? Because this is how Jesus did it. Alam niya Apostle Paul. And this is how Paul did it. And now, he's telling Timothy, this is the way to do it. Verse 3, sabi niya, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ito yung nakakalungkot. Darating ang panahon, sabi ni Apostle Paul, ang mga tao ay hindi na makapagbabata sa wastong turo o aral. Ang gagawin nila, sila ay hahanap ng mga tagapagturo na ang sasabihin ay yung kinagigiliwan ng kanilang nangangating tenga, ang sabi.
sila ay lalayo sa katotohanan at maniniwala sa mga kabulaanan. This is the question that we need to answer. Have we been listening to Him? Have we been learning from Him? And finally, have we been living according to what we hear and learn from Him? Tayo ba ay namumuhay ayon dun sa naririnig natin sa Kanya at natututuhan sa Kanya? Or else, we have to decide which category we fall into. Dahil bago sinabi doon sa Matthew chapter 7 verse 28 to 29, yung reaksyon ng mga tao, ito yung kahuli-hulihan na sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Sermon on the Mount. And I will read it for you sa Matthew chapter 7 verse 24 up to 27. Ang sabi niya, therefore, kasi conclusion na ito eh. Ito na yung closing ng Panginoon. Yung binasa nating batayan kanina, yun yung reaksyon ng mga tao. Ito yung closing statements ng Panginoon. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Are we wise? Or are we fools? That is the question. But there is one thing, without a doubt. The greatest teacher ever is none other than the Lord Jesus Christ. He spoke as one with authority, not like the teachers of the laws, the scribes and the Pharisees of his day. He taught consistently, continuously. He taught the truth. He taught with integrity. He taught with clarity. He taught with compassion and love. Nawa tayo'y makinig. Nawa tayo'y matuto. Nawa tayo'y mamuhay ayon sa napakinggan at natutuhan. 3 things. Listen. If He is the master teacher, listen to Him. If He is the master teacher, learn from Him. If He is the master teacher, live according to what He has taught. Nawa ito ay makapagbigay sa atin ng isang pagpapaalala at hamon. Sa kapanahon ito, hindi kailangan na tayo ay nasa loob ng paaralan upang sa ganon tayo ay meron pang matutuhan. Hindi kailangan na tayo nasa ilalim ng isang magaling na propesor dahil merong isang pinakadakila at pinakamagaling na tagapagturo na nag-iwan ng kanyang turo dito sa kanyang kasulatan. Nawa tayo ay sadya na gumugol ng panahon upang pasimulan o ipagpatuloy ang pagsusuri ng mga turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ating dakilang guro. Hindi lang yan. Siya ang dakilang Panginoon tagapagligtas. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos na dakila, maraming salamat po. Kami po ay mananatiling kapuso, kulang sa kaalaman, kung hindi lang sa iyong dakilang biyaya. Salamat po, O Diyos, at minarapat mo na ang mga bagay na di namin kayang matutuhan ay iyong ipinapaalam sa amin. Ang hindi namin kayang tuklasin sa sarili naming mga kakayanan at kaparaanan ay iyong ipinapaalam sa amin. Salamat at isinugo mo ang aming Panginoong Hesukristo hindi lang upang siya
ang tumubos sa amin, sa aming mga kasalanan upang kami magkaroon ng kaligtasan, kundi upang siya ang magturo sa amin ng tamang kaparaanan ng buhay dito sa mundo at buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami, aming Diyos, na gumugol ng panahon upang amin pong alamin, pakinggan ang mga turo at aral ng aming Panginoon. Tulungan mo po kaming umunawa sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, O Diyos. At tulungan mo po kami na maipamuhay ang aming mga natututuhan. At nawa, O Diyos, sa pamamagitan po nito, Ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan at kapurihan. At upang sa ganon, ang aming mga buhay ay gawaran mo rin naman ng kapangyarihan. Kapangyarihan upang ang aming natutuhan ay amin pong maipahayag at maisalin sa aming mga kapwa. Maraming salamat po. Nawa sa pamamagitan ng aming natututuhan at ipinamumuhay, patuloy naming maranasan ang buhay na kasaganaan na iyong ipinangako sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayo